Bebe, ang hina talaga ng utak mo, Haiko. Kahit kailan, hindi ka man lamang makaperfect sa pagsusulit natin. Dahil bobo ka. Ayaw namin makipagkaibigan sa'yo. Kasi baka mahawa lang kami ng kahinaan ng utak mo. Pangtutukso ng batang si Angelito sa kaklasing si Haiko. Oo nga, Angelito. Mas mabuti pang hindi na natin siya kaibiganin. Kasi kung magiging kaibigan niya tayo, baka mahawaan pa tayo ng kabobohan niyang si Haiko. Ayoko matulad sa kanya na palagi nalang bagsak sa exam. Siguro, hindi siya nag-aaral ng mabuti, kaya palagi siyang bagsak. Panglalait na sabi pa ng isang kaklase na si Jericho. Grabe naman kayo sa akin. Kung ayaw niyo akong maging kaibigan, okay lang naman sa akin. Di ko naman kayo pipilitin na kaibiganin ako. Sana lang, huwag niyo naman ako pagsalitan ng kung ano-ano dahil may puso din ako na nasasaktan. Nakayo kong sabi ng kaawa-awang si Haiko sa dalawa. Basta, ayaw namin sa'yo. Kaya wag na wag kang lalapit sa amin na. Bahala ka na nga dyan. Maiwan ka na namin at tumanap ka na lang ng taong kakaibigan sa'yo. Sabay na sabi ng dalawa bago tuluyang iwan itong si Haiko. Totoo naman na medyo mahina ang utak ni Haiko pagdating sa pag-aaral. Hindi kasi siya natuturuan ng maayos ng kanyang mga magulang dahil abala mga ito sa paghahanap buhay para mapag-aral silang dalawang magkapatid. Siya kasi ang panganay sa kanila at ang bunso niyang kapatid ay nasa ikalawang baitang pa lamang ng pag-aaral. Samantalang siya naman ay nasa ikalimang baitang na. Ganon pa man ay hindi naman masasabi na bobo talaga itong si Haiko. Lahat naman ng kanyang mga grado ay pasa. Sadyang hindi lang siya makapag-focus sa pag-aaral dahil tinutulungan din ito ang kanyang mga magulang sa pagtitinda ng mga kalamay at sinukmani sa tuwing siya ay uuwi ng school. Para kahit papaano ay may maipangbaon sila na magkapatid sa araw-araw. Anak Haiko, pasensya ka na anak ha. Dahil sa mura mong edad, kailangan mo nang dumiskarte sa buhay. Hindi na kasi namin kaya talaga ng papa mo ang lahat ng gastusin. Salamat sa iyo dahil mayroon kaming anak na katulad mo na mabait, masipag at mapagmahal sa kapatid. Ang swerte namin sa iyo. Nakangiting sabi ng kanyang magulang na si Didit. Okay lang po yun mama. Wala naman din po akong gagawin pag uwi ng bahay. Kasi po tinatapos ko na sa school ang lahat ng mga dapat kong gawin. Pero mama, gusto ko lamang pong mag-sorry dahil hindi po sobrang tataas sa mga grado na nakukuha ko sa school. Pasensya na po kayo kasi po yun lang po ang nakayanan ko. Pero wag po kayo mag-alala, hindi naman po ako bagsak. Paghingi niya ng sorry sa ina. Akala ko naman may nagawa kang malaking kasalanan anak, kaya humingi ka sa akin ng sorry. Huwag kang mag-alala anak. Hindi naman ako naghahangad na mapasama ka sa honor sa school. Ang mahalaga sa akin ay makapasa ka sa lahat ng grades mo at huwag ibabagsak. Hindi kita ipe-pressure sa pag-aaral mo. Basta habang bata ka pa, enjoyin mo lang ang pagiging bata mo. Maliwanag ba? Nakangiting sabi ng kanyang mama. Tila may ngiti namang umukit sa labi ni Haiko. Labis-labis siyang nagpapasalamat dahil meron siyang mga magulang na marunong umintindi. Matapos ang kanilang maigsing pag-uusap ay nag-asikaso na si Haiko ng sarili para matulog. Dahil maaga pa siyang gigising bukas para tulungan ang kanyang magulang sa pagbabalot ng paninda. Samantala sa kabilang banda naman, matuling na lumipas sa mga araw, linggo, buwan at taon. At nakatapos na ng pag-aaral ng high school itong si Haiko. Labis-labis ang tuwa ng kanyang mga magulang dahil kahit papaano ay nakapagpatapos na sila ng anak sa sekundarya. Subalit sa kabila ng kanilang kasiyahan ay may lungkot din silang naramdaman. Dahil alam nila na hindi nila kakayanin ang pagpapaaral sa anak sa kolehiyo. Kaya naman maaga pa lamang ay sinabi na nila ito kay Haiko. Anak, pasensya ka na ha.
Baka hindi na namin kayanin ng papa mo mapag-aral ka sa kolehiyo. Masyadong malaki ng gastusin natin sa bahay. Pero huwag ka mag-alala ha. Baka makagawa kami ng paraan para makapag-aral ka. Sabi ng kanyang mga magulang at baka sa mukha ng mga ito ang pagkadismaya. Natawa lamang naman siya sa tinuran ng kanyang mga magulang. Ma, pa, huwag po kayong magpaka-pressure tungkol sa pag-aaral ko po sa kolehiyo. Makakapaghintay po ako. Andyan lamang naman po ang school. Pag gusto ko pong magbalik sa pag-aaral, makakabalik naman po ako. Pero sa ngayon po, hahanap po muna ako ng trabaho at pag-aaralin ko po muna ang kapatid ko na si Jeanette. Okay lamang po na siya muna pong makatapos. Tutulungan ko po kayo para mapagtapos po natin siya. Maliwanag po ba? Nakangiti niyang sabi sa mga magulang. Labis naman na napaluwa ang mga ito sa sinabi niya. Nagpasalamat ang mga ito dahil sa labis na lawak ng pangunawa niya. Anak, maraming salamat sa iyo. Dahil napakabuti mong anak talaga. Sana ay huwag ka magbabago ng pag-uugali mo. Huwag ka mag-alala. Dadating din ang araw na magiging matagumpay kayo ng kapatid mo. Basta palagi ka lamang magpapakumbaba anak ha. Paalala ng kanyang tatay. Kung dumating man po ang araw na magiging matagumpay po ako sa buhay, hindi lang po ako mag-aani ng lahat. Isasama po namin kayo ng kapatid ko. Di nyo na po kailangan magtinda sa mga tabi-tabi ng kung ano-ano. Dahil kami na po ang bahala sa lahat ng gastusin sa bahay at pangangailangan. Basta magtiwala lang po tayo sa Diyos. Makakaraos din po tayo. Nakangiti niyang sabi bago niyakap ang kanyang mga magulang. Samantala ilang linggo ang lumipas. Nagpaalam na itong si Haiko sa kanyang mga magulang dahil mag-a-apply na siya ng trabaho sa Maynila. Sa kanyang pag-alis ay dala niya ang pangarap at pangako niya sa magulang na pag-aaralin ng kanyang kapatid. Maganda naman ang kinahantungan ng kanyang pag-alis dahil mabilis siyang natanggap sa trabaho bilang isang room boy sa isang sikat na 5-star hotel. Naging maganda ang trabaho niya doon dahil palagi siyang binibigyan ng OT ng kanyang supervisor. Kaya naman kahit papano ay nasusuportahan niya ang pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid at naibibigay ang pangangailangan ng kanyang mga magulang kahit papaano. Hindi pumapayag si Haiko na wala siyang maitatabing ipon gada sa sahod siya. Naging masinop siya sa paghawak ng pera para sa oras ng pangangailangan ay may madudukot siya. Isa pa ay pangarap din niyang magbalik sa pag-aaral sa kolehiyo pag nakatapos na ang kanyang kapatid at makapagtrabaho na din. Mabilis na lumipas ang napakadaming taon at nakapagtapos na nga ng pag-aaral ang kanyang kapatid. Naregular na din siya sa kanyang trabaho at na-promote na din bilang leader. Kaya naman umuwi siya ng probinsya upang sorpresahin ang mga ito. Mama? Papa? Si Kuya Haiko andito po! Tuwang-tuwa na sabi ng kanyang kapatid na si Jeanette. Oh, Haiko anak, di ka man lang nagpasabi sa amin na uuwi ka. Kamusta ka na? Sabi ng kanyang mama bago niyakap ng pagkakahigpit. Hindi po talaga ako nagsabi ma. Gusto ko pong sorpresahin po kayo ni Papa at saka ni Jeanette. Oy Jeanette, congrats sa'yo. Graduate ka na. Sa wakas magkakaguro na ang ating pamilya. Nagagalak niyang sabi bago nilagay sa lamesa ang dala niyang pagkain na pagsasalu-saluhan nila ng kanyang pamilya. Ilang araw din siyang nanatili sa bahay nila bago tuluyang bumalik sa kanyang trabaho. Sa pagbalik ay inasikaso na niya ang lahat ng requirements niya para sa pag-enroll sa school. Napag-usapan kasi nila ng kanyang mga magulang na magwa-working student siya at tatapusin ang kanyang pangarap na maging isang business management. Gusto niya din kasing matuto tungkol sa pagninegosyo dahil ito ang isa sa pinakang goal niya sa buhay. Sa simula ay nahirapan siya na pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit tinatagan niya ang kanyang loob. Dahil para sa kanya, siya din naman na makikinabang ng lahat pag natapos niya ito.
Dahil sa dedikasyon at pagsusumikap ay natapos niya ang pag-aaral. Gumraduate siya bilang cum laude at sobra-sobrang proud ng kanyang mga magulang at kapatid sa kanyang nakamit. Samantala sa pagbabalik niya sa trabaho ay isang malaking sorpresa ang bumungad agad sa kanya. Nasa table siya noon nang bigla siyang kausapin ng kanyang manager. Haiko, saksi ako sa sipag at pagiging tapat mo sa trabaho mo. Since first day, ay nakitaan na kita ng potential sa trabaho. Kaya naman bilang pagbabalik sa pagiging loyal mo sa trabaho mo, ay nais kitang i-promote bilang supervisor. Sa totoo lang ay matagal ka na naming planong i-promote. Kaso, kailangan talaga ay degree holder ka. Dahil isa yun sa requirements para ma-promote ka sa trabaho. At ngayon nakagraduate ka na nga, ito na siguro ang tamang panahon para mapasayo na ang posisyon na ito. Nakangiting sabi ng kanyang manager. Talaga po sir, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo po sa akin. Pangako po, mas lalo ko pong gagalingan sa trabaho. Natutuwa niyang sabi na halos magtatalo na sa sobrang saya. Dahil sa promotion ay nadagdagan ang sahod niya. Mas nilakihan niya pa ang pag-iipon para sa pangarap niyang negosyo na resort. At kalaunan, dahil sa sipag at sinop niya sa trabaho, ay natupad na ang kanyang pinapangarap na negosyo. Kahit may sarili na siyang negosyo ay nagpatuloy pa din siya sa kanyang pagtatrabaho. Kumuha na lang siya ng mga mapagkakatiwalaang tauhan na magmamanage ng resort niya. At hindi naman siya nabigo. Dahil halos dumugi ng mga iba't ibang tao ang kanyang resort. Kaya naman halos kumikita siya ng 6 na digits sa loob ng isang buwan lamang. Nagpatuloy ang paglago ng kanyang negosyo. Ang dating 4 na kwarto lang ng resort ay ginawa na niyang 15 dahil sa dami ng mga bisita na pumupunta doon. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan ay tila may isang pangyayari ang labis niyang ikinalungkot. Nang isang araw, lahat ng mga trabahador dito sa hotel ay baka mawalan na ng trabaho. Pabagsak na ng pabagsak ang negosyo ko dahil hindi naging maayos ang pagpapatakbo ng anak ko dito. Lahat ng kinita nitong hotel ay naubos na dahil sa pagsusugal niya. Wala namang may nais na maging investor dito. Kaya wala akong choice kundi magtanggal ng tao. Malungkot na sabi ng may-ari ng hotel. Sa narinig naman ni Haiko ay isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Habang nasa office ang may-ari ay kumatok siya sa pinto nito. Sir, good afternoon po. Nakangiti niyang bati. Pinapasok siya at pinaupo sa bangko. Sir, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Gusto ko po sana maging investor sa negosyo ninyo. Ayoko pong magsara ito dahil madami pong umaasa ng mga trabahador niyo po dito. Diretso niyang sabi. Labis naman na nagulat ang may-ari sa sinabi niya. Bagamat di makapaniwala ay sumang-ayon na din ito sa gusto ni Haiko. Noong araw din na iyon ay nagkasundo sila sa kung anong dapat gawin. Dahil kay Haiko ay bumalik ang dating sigla ng hotel. Nagkaroon ito ng madaming customer dahil sa diskarte na ginawa nilang dalawa ng may-ari. Madami ding mga iba't ibang mayayaman na kumpanya ang rumerenta sa malaking espasyo ng hotel para pagdausan ng mga selebrasyon katulad na lamang ng Christmas party, business meeting at kung ano-ano pa. Dahil doon ay labis na natuwa ang mga empleyado ng hotel dahil hindi na sila mawawala ng trabaho. Samantala isang araw ay nakatanggap ng tawag si Haiko mula sa matalik niyang kaibigan noong elementary na si Jeremy. Pare, nabalitaan mo na ba ang plano ng batch natin noong elementary? Gusto kasi nila na magkaroon tayo ng batch reunion at lahat daw ay dapat umattend. Tara, sumama ka na. Sasama din kasi ako. Sabi sa kabilang linya ng kanyang kaibigan. Sige pre, sure. Siguro hindi naman ako busy sa araw na yon. Saan daw ang venue? Tanong niya. Ang sabi nila ay dyan daw sa Maynila. Isang hotel na sikat daw iyon.
at pangmayaman. Di ko lang alam kung ano ang pangalan nun. Wika nito. Sige, basta ipaalala mo sa akin. Medyo madami kasi akong ginagawa. Baka makalimutan ko. Natatawa niyang sabi. Mabilis na lumipas ang araw at panahon na para sa gaganapin nilang class reunion. Karamihan sa mga dati niyang kaklase ay nagdatingan sakay ng mga kotse. Isa na doon ay ang dati niyang kaklase na sina Jericho at Angelito, na mga dating nang mamaliit sa kanya. Nagtipon ang lahat sa hotel na pagdadausan ng event. Dumating si Haiko sakay ng isang single na e-bike. Pagkababa niya sa e-bike ay agad siyang nakita ng dalawa. Sabi na nga ba si Haiko kay, ano ba yan Haiko? Hanggang ngayon ba'y wala ka pa ding nararating sa buhay? Akala pa naman namin ay kotse ang dadalin mo. Yun pala, isa lang e-bike. Natatawang sabi ni Angelito. Hanggang ngayon ba naman Angelito? Wala ka pa ding pagbabago. Malalaki na tayo. Kaya kung maaari, iwasan mo na yung pag-uugali mo nung bata pa lamang tayo. Dahil para sabihin ko sa'yo, hindi na tayo mga bata. Sabi ni Haiko bago tuloy ang pumasok sa loob. Dahil sa narinig ay hindi napigilan ni Angelito ang mainis. Sinundan siya nito sa loob at pinahiya sa buo niyang kaklase. Guys, kilala niyo pa ba ito? Ito si Haiko, ang dati nating kaklase na pinakabobo. Tingnan niyo naman, sa lahat-lahat sa atin, ay mukhang hanggang sa ngayon ay siya lang ang hindi successful. Pagpapaiya ni Angelito. Nagtawanan ang lahat sa kanilang narinig. May nagsalita pa nga na isa niyang kaklase na hindi daw kasi siya nag-aral ng mabuti noon kaya walang narating sa buhay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpapahiya ay tila napatahimik ang lahat. Nang lumapit kay Haiko ang isang empleyado sa hotel. Sir Haiko, magandang araw po. Okay na po ang lahat ng pagkain na pinahanda niyo po. Hinanda na din po namin ang mga pinakamahal na alak na pinabili niyo po. Nakangiting sabi ng isang empleyado sa hotel. Natawa naman itong si Angelito sa narinig. Bakit mo tinatawag na sir ito? Isa lang yang normal na tao. Dapat kami ang ginagalang mo. Dahil mga mayayaman kami at mga milyonaryo. Pagyayabang ni Angelito. Ngunit napatigil siya at hindi nakasalita sa sinabi ng empleyado. Mawalang galang na po. Siya po kasi ang isa sa mga may-ari ng hotel na ito. Dahil isa po siya sa investor at nagmamanage dito. Kaya hindi niyo po dapat minamaliit si sir. Sabi ng empleyado. Halos mapaihi ang lahat sa kanilang narinig. Hindi sila makapaniwala na ang dati nilang kaklase na minamaliit ay isa na palang investor sa isang sikat at mamahaling hotel. Dahil sa nangyari ay hindi na nakasalita itong si Angelito. Natauhan lang siya sa pagkakatulala na magsalita itong si Haiko. Oo, totoo ang sabi ng empleyadong ito. Totoo na isa akong investor ng sikat na hotel na ito. At hindi lang yun, may-ari na din ako ng isang resort ngayon. Salamat sa pangalipos at pangmamaliit sa akin noon. Dahil ginawa ko yung inspirasyon para mas taasan ko ang pangarap ko. Nakangiting sabi niya. Dahil sa kahiyan ay umalis ng walang lingong likod itong si Angelito at Jericho. Dahil sa sobrang kahihiyan. Hindi sila makapaniwala sa layo ng narating ng dati nilang kaklase na akalain nilang walang mararating sa buhay. Kaya naman dito sa mundo ay iwasan nating manghusga o mangmaliit ng tao. Dahil bilog ang mundo. Minsan ay nasa itaas ka at minsan ay nasa ibaba ka. Tulad na lamang sa kwento na ito, na hindi nila akalain na ang dati palang minamaliit nila na kaklase ay mayaman na ngayon. At hindi lang basta mayaman. Sobrang yaman pa at wala sila sa kalingkingan ni Haiko. Kaya naman sana ay maging silbing aral yun sa kanila dahil sa pangmamaliit na ginawa nila. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video.
Thank you and God bless you all. Peace out.